Hello po, magandang tanghali. Ah, 2:35. Andito po kami ni Ray kasi minute namin yung mother ni Sir. Ayan po. So, nag-update lang po dito sa unit. So, ito po is tapos na po namin siyang gawin. Bali, nagsisista waterproofing niya lang po kami sa pinaka-slab. Good thing kagahapon, sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan, walang bagyo pero sobrang lakas po talaga ng ulan. So, meron tayo, andito yung team na witness nila kung ano yung mga kaganapan. Nakita nila kung saan po yung mga leaks. So, good thing na dun lang sa isang part po ng extension, back extension yung pinaka-leaks. So, saktong-sakto, hindi masyadong sobrang init. Kaya, yung slab natin is pinapalagyan na natin siya ng waterproofing. Ayan. So, eto na, finally, tapos na yung ating vert-type finish na back and front extension. Pag sinabi po nating vert-type finish, wala pa po siyang tiles, wala po siyang kisame, wala po siyang pintura, except dito po sa may front extension. Yung ating roofing, yung ating gate, is meron po siyang pintura, yung ating mga poste, yung ating pinakatawag dito wall, is meron po siyang deco stone o kaya tiles. Meron din po siyang accessories. Ayan po. Siyempre, meron din pong pintura yung ating pinaka-gate. Ayan. So, bakit yung back extension, bird type talaga, pero yung harap halos semi-finish na? Kasi nga po, siyempre, gusto rin namin siyang i-turn over sa may-ari ng maganda at presentable. Katulad po dito. Ayan. So, ganito po yung scoop of works na ginawa namin dito sa unit ni Sir, sa ating na SF niya. Ayan po, back and front extension, bird type slash semi-finish, parang ganun po. Tapos yung combination po ng kanilang pintura sa gate is galing po sa kanila. Pati po yung design ng gate sa kanila po. Ang ganda ng kinalabasan. So, nakakatuwa lalo na siguro kung finish talaga to, diba? Kasi medyo malaki rin po talaga ang gastusan. I-share ko po sa inyo kung magkano po inabot yung aming bird type dito. So, sa pinaka bird type, meron tayong gate na folding. Tapos, meron tayong pedestrian dito. Tapos, meron din po tayong nilagay na drainage. Ayan. So, ito yung ating ilaw dito. Then, naka-deco stone tayo na nilagyan po namin siya ng sealer. Ayan po. Tapos, yung moldura natin, pinapalitan ni Sir ng kulay. Sabi niya, white na lang daw. Ayan po. So, ang ganda. Ito po, may design kasi to. Hindi na namin siya inuka dito sa loob. Kasi nga, mawawala yung tibay ng tubulars. So, itong pinaka-diamond, design na lang po talaga to. Naging design na lang po talaga siya. So, ito po is folding po siya. Dito tayo dumaan, mainit. Ayan. So, dito po sa pinaka-loob, same lang din po yung pintura niya. Ayan. So, sabi ko nga po sa inyo, sa pinakagawa po namin, mga suggestion o ideas po talaga ni client yung sinusunod namin. Pero may mga times na pag hindi pwede, lalo na kung hindi magiging maganda yung kinalabasan, hindi po namin sila sinusunod. Kumbaga may discutering kami dun eh. So dito nga po, nagtatanong pala ako kung ano yung ilaw nila, kaso hindi pa sila sumasagot. Siguro ihahabol na lang namin yon. So dito po naglagay kami ng hardiplex na pinaka-kisame. Ayan po. So meron tayong tawag dito stainless gutter. Ayan. Ayan po, stainless gutter. Ayan po yung ating alulod. Picture natin. Actually, sa pinakagawa po namin ng mga nakaraang buwan o taon, wala pa pong harang dito kasi bawal pa. Pero ito nga po kina Sir, meron na siyang harang, di ba? Ayan. Naka-polycarbonate po siya. So, dito po sa unit nila, may mga materyales na kinapos. May mga materyales po na kinapos dito. Katulad po nung 2x3.
2x3 na tubular. Medyo mahaba po kasi ang ating niya. So may mga lagpas 1 meter pa na 2x3 na kami na lang po ang nag-provide. Tapos, dito po sa sampayan, papri na po namin to. Then, meron kaming ginamit dyan na 1x1. Tapos, kinulang na rin po. Then, yung ginawa po namin na diamond, kinulang na rin po kami ng tubular. So, instead na o-order pa kami ng isang buong mahaba, meron po kasi kami dun sa bahay mga retaritaso na lang. So, kami, bukod po sa hiwalay ang labor namin sa materyales, alam niyo yun guys, kahit paano, alam niyo yung kawang gawa, na kahit paano, syempre, wala naman din naman paggagamitan. Ibinibigay na lang namin doon sa mga clients namin, di ba? So, kino-consider pa rin namin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, bukod sa nag-aabono rin kami, kami na rin po yung gumagawa ng paraan doon sa ibang mga kulang. So, ito po may mga natira ditong buhangin na pwede pa nilang gamitin once na nagpa-tiles po sila. Sabi ko nga po, pag nag-order po tayo, hindi po pwedeng 2 sako lang, 10 sako lang. Talagang elf o kalahating elf, parang ganun po, o 1/4 na elf. So, ganun po. Kaya possible po talaga may susobra. Pagdating naman po dito sa mga kahoy, kung halimbawa makita ito ng kapitbahay nila, pwede naman po nilang ipasalo. Ayan. So, ito po yung bird type natin. Pagdating po dito sa loob, wala tayong tiles. Medyo, kasi sa budget pa lang talaga, kung ang papagawa mo back and front extension, pagdating po talaga sa mga finish works, katulad po ng pintura at saka tiling works, malaki talaga ang gastos. Kaya sa paggawa sa amin, may bird type, may semi-finish, may mga ganun po. Kumbaga, ito parang basics finish lang siya, diba? Tapos ito, wala po tayong pintura dito. So, kung gusto po nilang pinturahan at kaya naman nila, pwede na rin naman. Ayan. Pagpapatimpla lang po sila ng pintura ni Lumina. Ayan, kukulay ni Lumina para same lang din po. So, dito po sa may, sa may back extension. Thank you. Excuse po. Tabi-tabi po. Ganito po yung kanilang lababo. Ayan. So, ito po, wala na po itong tukod. Gawa ng, meron naman tayong pinapitan dito, dulo sa dulo. Ayan. So, dito yung kanilang kalan. Ayan, doon naman yung lababo. So, may mga nilagay niya kami dito na mga outlet na trigang. Ayan. So, pumunta si mother, sabi niya, may mga part daw na bako. Pag ganito po kasi talaga ang gagamitin nyo is plywood o pinolit board, possible po talaga lulundo yung ating pinaka-slab. So, ito po kasi, itong slab natin, hindi pa po ito talaga yung pinaka-kisame, katulad kay Lumina, na smooth, di ba? Ito po kasi is lalagyan yung pato ng pinaka-kisame o hard duplex, di ba? Parang ganon. Kasi tingnan nyo naman, makikita yung biga, di ba? So, medyo malaki talaga ang gastusan sa bird type pa lang, tapos pa-finish, malaki po talaga ang gastusan. So, ito, meron tayong mga poste ditong nilagay, kahit meron tayong mga, tawag dito, demolition na ginawa. So, meron tayong bar counter dito. Ayan. Meron tayong mga abang ng ilaw dito. 3 po yan. Ayan po. So, ito po yung tinatawag nating bird type finish. Ayan. So, sa iba nga po, baka hindi pa kasama ang wirings. Pero ito, kung ilan yung gusto nilang outlets, nilagay po namin siya dito. Ayan, nilagay po namin. So, may mga natira pang wires, iwanan natin dito kasi sa kanila naman yan. Tapos, yung flat na pintura na ginamit namin dito sa may kisame sa labas, iwanan din natin yan dito. Ayan po. So, bali, ang ginagawa na lang po dito, actually, tapos na po ito. Si-share ko po sa inyo yung pinaka material cost. So, dito, wala po tayong binago. Stay pa rin po yung ating bintana. Ayan. So, dito po sa taas, ayan, dito po sa taas, silipin lang natin. Pero kahapon po, kahit paano yung team, nakapagwalis na rin dito.
Ayan. So, dito po, nag-a-apply na tayo. Ito na lang po yung gagawin namin. Nag-a-apply na po kami ng Sista waterproofing. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na bukod po sa FlexiBand, is gumagamit din po kami ng Sista waterproofing pang top coat. So, maganda nga rin po kahapon ang lakas ng ulan. So, na-witness po ng team natin kung saan yung mga leaks. So, doon lang po yun sa may dulo. Ayan. So, pinapahira na ni Kuya Joseph. Buti na lang wala yung ano dyan. Sir, buti wala yung init dyan. Takpan ka. Oo, takpan ka. Oo. So, sa amin po, sa totoo lang, baka po sa ibang gumagawa, hindi po nila concern ang waterproofing. Kaya may mga ibang owners na nagrereklamo na ang lakas ng leak sa kanilang pinaka-slab o back extension. Sa amin po talaga, ito po yung mga sinisecured namin, yung mga slab, yung mga roofing. Talagang tinitest pa namin yan kung may leaks o wala na. So, bali sa unit ni Sir, 3 galon po ang magagamit namin Sista waterproofing. Sir, yung galon, iwan mo dito, ha? Ayan. So, yung mga dugtungan, ang importante po talaga kasi dyan, yung mga dugtungan sa mga bakal, yung pinagputulan po namin ng bakal, tsaka po yung dito dugtong namin kay Lumina. So, bago po yan in-applyan ni Kuya Joseph is winalisan muna o tinanggalan ng alikabok. Ayan. So, buti na nga lang po, yung part ng init is nandito, natatakpan. Medyo mainit din po talaga. So, sabi ko nga po sa inyo, hindi rin po talaga biro ang magpagawa ng unit. Kahit extension lang po yan, sobra talagang mahal ng materyales. Umapunta rin po ito ng 200 plus sa materyales. Ayan, wala pa nga po itong mga accessories, ha. Wala pa siyang mga accessories. So, meron tayong switch dito. Ayan, o. Ayan po siya. So, si Mother, may dala siyang bulb. Okay na. So, ito naman, pwede naman nila itong pinturahan na lang. Kasi budget lang, medyo malaki po talaga ang gastusan. Ako alam ko yan, ramdam ko yan. Kasi ang dami, ako po kasi nag-aasikaso sa mga materyales. Kaya alam ko po yung laki ng gastos, hindi po talaga biro. Kaya kami mag-asawa, as long as makakatulong kami, ginagawa po namin yon. Ayan. Sa totoo lang, baka po sa ibang gumagawa ng back extension, hindi pa kasama yung countertop, hindi pa kasama yung bar counter. So sa amin nga po, parang ang gagawin mo na lang dito is styling works na lang, pintura tsaka kisame. Ayan. So, ito po yung, abangan nyo po, meron akong Athena SF na finish. Abangan nyo po yun. Ongoing nga yung aming permit. Ayan po, o diba? So, dito na lang po yung ating padlock ilalagay. Ayan. O diba? Dito naman po sa kabila, ito pong isang gate is papasok naman po ang bukas. Ayan. So, depende sa inyo kung ano po yung gagamitin nyo, kung pedestrian o main gate. Ayan po. Ayan, no, diba? Meron din po siyang bukasan dyan. Ayan, 3 yan. So, doon nga po pala sa mga nais magpagawa sa amin, i-message nyo lang po kami sa aming FB page, Ray House Makeover. Meron pa kami isang page na Sir Ray House Makeover. Meron din po kaming TikTok.
Meron din po kaming YouTube channel. Ayan. So, kung saan nyo kami makikita. So, yun nga po. I-share ko po sa inyo kung magkano ulit. Tapos, i-message nyo po ako sa pinaka materials labor namin dito pala. Ayan po. So, thank you. Hello po, good morning. So, bali, natapos na po namin tong project na to. Katulad po na nasabi ko sa inyo, meron po kaming pinaka-booklet. Tapos, nilalagyan po namin dito ng black lot and paste po. So, dito po, is nagkakaroon po kami ng record. Ayan. So, sabi ko nga po sa inyo, sa Ray House Makeover po, nanggagaling yung mga small materials. Ayan. So, naka-record po dito yung mga kinukuha nila rin ng aming team ng mga small materials. So again, kaya po kami nagpo-provide ng small materials. Bukod po sa mura po namin nakukuha siya sa Lazada, mas convenient po sa amin na dito na lang po sa bahay kukuha ng supply kesa po pupunta pa sa hardware. Medyo malayo din po kasi ang hardware dito sa Lumina. So ayan po, kung within phase 3, phase 5 lang po, mas mapapadali po sila workers na pumunta po dito sa bahay. So naka-record po lahat yan. So ibig sabihin, nag-aabono po muna kami na mga ilang buwan bago po mabayaran. So ayan, advantage po to sa inyo kasi hindi nyo na rin po to problemahin. Ayan. So, meron tayong mga naka-record. Kung may mga binili kami sa All Home, katulad po nito, moldura at saka sealer, mga naka-record po yan. Ayan. Meron din po tayong para sa gate pass. Ayan. So, ang bayad ko po dyan sa maglalakad ng gate pass is 250. Nadidiscuss ko naman po yan para po makapasok ang ating materyales.
So, meron tayong mga pahabol na mga nire-record. Ayan, may mga switch and outlets, may pintura, may gold, may Sista waterproofing, small materials. Ayan, nire-record ko po yan lahat. So, since nagpa-compute na po sila last time kung magkano yung total na babayaran nila sa small materials, since hindi pa po tapos yung bahay o yung unit, meron pa po kami mga small materials na pahabol katulad po ng masking tape para po sa pagpipintura yan, flap disc para po yan sa paghahasa po, pag-grind ng ating mga dugtungan sa tubulars, sa welding. Ayan, cutting disc, pang putol ng bakal. Paintbrush, tapos baby roller po na ginamit namin sa pag-apply ng Sista waterproofing. Ayan. Tapos meron din po si Ray na additional na QDE na pintura na puti. Ayan. Tapos yung washer po para sa sampayan. Ayan po, meron tayong resibo. So ito po is ibibigay namin kay client. So ang naging additional na lang ni sir is 687. So, bigyan ko naman po kayo ng breakdown kung magkano po inabot. Ito po. Unang hardware materials po namin is umabot na po siya agad ng 147,400. Second order ng materials, pababa na ng pababa, 2,976. Hardware materials, pangatlo po, 11,940. Usually, yung mga additional po ito na mga semento, bakal, tsaka po buhangin. Hardware materials po na 10,860. So, 4 na beses po kaming unang umorder po nito. Then, yung moldura tsaka sealer natin is 1,566. Sista waterproofing, 6,396. Yung black na tiles para po dun sa ating plant box, 540. Yung UPVC po natin, na ginamit po namin sa front extension, 15,908. Tapos yung small materials nga po na binabanggit ko ito is 5,610. Yung deco stone po nila, si ma'am po ang umorder. Hindi ko lang sure kung magkano po yun, pero estimate ko mga nasa 6,000 po ata plus. Tapos yung gate pass natin, 1K. Tapos yung ito nga, yung mga switch and outlet na inisol ni Ray is 2,989. Tapos yung pahabol nga po na 687 na materials, small materials. Tapos yung mga tusok-tusok po o tulis, 5,1 po ang total nun. So ito po yung aking pinaka-total. Umabot po siya ng 218,972. Ayan, bird type finish po ito. Na semi-finish na po yung harapan. So, kung materials lang pang pag-uusapan natin, aabot po talaga siya ng 200K. Back and front extension pa lang. Hindi pa po kasama dito yung mga accessories. Wala po tayong nakita mga accessories dito. Then, kung isasama po natin yung permit ni Sir, aabot po siya ng 258,972. Ayan. Pero, nakita nyo naman ang ganda ng kinalabasan. Kumbaga, ang gagawin na lang po sa unit ni Sir is tiling works, ceiling works, painting works, ayun. Tapos, install po ng mga accessories. Pero sabi ko nga, dahil ako ang nag-aasikaso ng mga materials, alam ko na malaki pa ang gagastusin nila doon. Ayun po. Lalo na pag finishing works po ang gagawin at ang ilalagay mo is mga finishing materials, talagang mahal po talaga. Ayun, thank you po. Sana magkaroon po kayo ng idea sa ating Athena SF na aabot po siya ng 260 po kasama po yung ating permits. Ayan. So ito po hindi po to eksakto kasi may mga tawag dito, yung stove nila, yung lababo nila, yung ilaw nila. So hindi pa po kasali yun. So at least dito po sa mga hardware materials, meron na po kayong pinaka-ideas. Ayan, sana po makatulong. Then, i-message nyo po ako kung interesado kayo, gusto nyo malaman yung ating pinaka-labor. Again, pasensya na hindi po kami nag-mention ng pinaka-labor namin sa vlog. Pwede nyo po akong i-PM sa aming page, FB page, Ray House Makeover po, kaya Sir Ray House Makeover. Ayan po. So, ayan, thank you. Thank you po. Thank you rin po sa may-ari na nagtiwalo po sa amin. Ayan, kung may concern po, PM lang po kami. Thank you po.